Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya't tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. San po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Meron din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Happy Valentine's, no? Yan. Kwento tungkol sa pagpapakain ni Jesus ng libo-libong tao. Ilang tao? Ilan? 4,000 tao mula sa ilang tinapay? 7 tinapay at ilang maliliit na isda. Walang sinabi. Anong 3? Ilan nga lang eh. Talaga itong mga to. Nabilang mo na agad. Ilang maliliit na isda ang narinig nating kwento sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nahabag si Jesus sapagkat ito yung 3. 3 araw na silang magkakasama. 3 araw na siyang kasama ng mga tao at ubos na ang kanilang pagkain. Ubos na ang kanilang baon. Wala na silang makain. Ayaw naman ni Jesus silang pauwiin. Bakit? Baka mahilo sa daan. 'Di ba? Ikaw ba naman, 3 araw ka nang magkakasama, hindi na kumakain, ubos na ang pagkain. Ano mangyayari sa'yo? 'Di ba may hilo ka, manghihina ka. Sabi ni Jesus, galing pa sa malayo yung iba. Taong-tao ang pakikitungo ni Jesus. At hindi lang niya alam, kundi ramdam niya ang gutom ng kanyang mga kasama. Di ba ganon? Kapag kasama ka sa grupo, ramdam mo. Hindi mo lang alam. Maliwanag ba yon?
'Di ba? Kaya pag nakikisama ka sa grupo, dapat nararamdaman, hindi lang alam. Ang hirap nung ganun, no? Yung alam mo may kasama ka pero hindi mo ramdam. Gusto nyo ba yung ganon? Yung alam mo, may kasama ka pero hindi mo maramdaman. Pero ano mas gusto mo? Yung nararamdaman mo pero hindi mo kita? Gusto nyo ba yon? Multo na naman yung naisip nyo, di ba? Multo na naman, di ba? Hindi. Yung parang, di ba, yung magulang mo na nasa abroad, ramdam mo. Di ba? Nararamdaman mo Kasi bakit? Nagpapadala. No? Nararamdaman mo kasi nagtatrabaho siya. Nagsusumikap siya. No? Di ba? Si Jesus, taong-tao. Kasi hindi lang niya alam na meron siyang kasama. Ramdam niya. At ramdam niya, gutom na sila. Hindi ba ganito tayong Pinoy? Kung mag-estima ng tao, pinapakain natin bago natin pauwiin ang bisita. Tama? Hindi natin hinahayaang magutom ang ating panauhin. Kahit na minsan nga, alam natin na hindi sapat. Kapag kumakain ka, biglang may dumating, ano sinasabi mo? Kain, di ba? Kahit na alam mo, konti lang yon, inaalok mo pa din. Bakit? Siyempre, ramdam mo na may tao. Ramdam mo. Pero, hindi lang tao ang pakitungo ni Jesus. Dahil pinakitaan niya sila ng kanyang pagkadiyos. Nang paramihin niya ang 7 tinapay at ilang maliliit na isda na sasapat sa 4,000 tao. Ayun ang nasaksihan ng mga tao, yung pagkadiyos ni Jesus, yung kapangyarihan ni Jesus na napakain silang libo-libo. Nagkasya ang 7 tinapay at ilang isda. Ganyan talaga ang Diyos, sa taong gutom, pinapakain niya, binibigyan niya ng sapat. Ulitin ko po, binibigyan ng sapat. Ngunit magandang pagtuunan, yung pansin, yung pagtitipon ng mga alagad sa mga lumabis, sa mga natira. Ilan daw ang napuno nilang bakol o basket? 7. May natira. Tayong mga Pinoy, kapag may lumalabis, anong ginagawa? Ayun, binabalot, inuuwi. Ayan, sinasharon, no? Minsan nga, wala pa ngang natitira, bago pa kainin, may binalot na. Hello, sa mga madalas magbaon dyan. Wala namang masama sa pagbabalot o sa pag-share, sa sharon, no? Walang masama doon. Pero ang magandang mapulot na pinakita ni Jesus, ibinigay lang niya ang kailangan ng tao. Kumain hanggang mabusog. Kumain kung ano ang kaya. Pinakain niya ang mga tao hanggang sa mabusog at tinipon ang sobra, pero hindi niya pinauwi. Hello? Walang sinabi, di ba? No? Sabihin nyo, Father, wala namang plastic pa noon, di ba? Wala pa namang microwavable, wala pa namang Tupperware noon. Naku, kayong Pinoy, di ba? Kahit walang Tupperware, nakakapag-sharon ka. Kahit ibalot mo sa tissue, gagawin mo yan 'di ba? Nako, ang Pinoy, basta gusto magbaon, no? Kahit na hindi na binalot, binulusan na lang, okay na. O kaya uuwi, hawak-hawak niya, 'di ba? Nako. Kaya hindi tayo makapangatwiran no? Pero doon kay Jesus sa kwento, wala nagbaon. Yung sinobra, tinipon pa. No? Para yung karanasan nila, Eva at Adan, no? Binigay lang sa kanila ang lahat ng kanilang kailangan. Pagkain, kalikasan,
at maging isa't isa bilang partner. Binigay sila para wag silang malungkot kasi yun ang kanilang kailangan. Kumbaga yung sapat lang para sila'y mabuhay. Pinayagan silang kainin ang lahat maliban sa bunga ng puno ng karunungan. Ngunit nang dahil sa kasakiman, nagdahil sa pagnanais pa, itong si Eva at Adan, kahit bawal, kinain pa. Hindi ba? Ano tawag natin doon? Sobra. Sobra ka naman. Ito yung nakakalungkot sa tao. Kapag nagiging mapaghangad ng sobra, nagiging sakim. Gaya ng meron ka ng pagkain, kukuha ka pa. No, ubusin mo muna yan. No, pwede namang bumalik. O kaya isipin mo naman yung iba. Meron pang kakain. No? Binigyan ka na, gusto pa, isa pa. Pinakain mo na, gusto pa, may balot pa. No? Hindi yan malayo sa ating mga pag-uugali. Di ba? Meron ka na. Bakit hindi ka magkasya? Dito sa atin, lagi hindi ko naiintindihan, bakit ba kapag prosesyon, pagkatapos nag-aagawan sa bulaklak, ano ba yan? Inuulam nyo ba yan? Ha? Yung hindi pa tapos talaga nakaamban na sila, ano yun? Anong tawag nyo doon? Hindi ko maintindihan talaga bakit may ganon. No? Hindi ko naintindihan yun. No? Ewan ko, bakit di ko siya maintindihan? Kasi pag nakita ko, yung mga tao, kala mo gutom. Kakainin ba yon? Nag-agawan. E di nasira din yung bulaklak. 'Di ba? Aanhin mo ba yon? O sige, kumuha ka ng isa dahil nagandahan ka. No? Pero yung kuha ka ng isang bugkos, anong gagawin mo ngayon dyan? Hello? Wala. Gusto mo lang yung thrill na nakaisa ka. Gusto mo lang yung thrill na nakuha mo, madami. Yan ang marami sa atin. No? Yung hindi magkasya. At bakit ba tayo lumulubog? Kasi may mga taong sakim. Meron na gusto pa. May posisyon na ayaw pang umalis. Nakasampung taon na, gusto forever siya. 'Di ba? Sakim. O gaya niyan, Valentine's Day. May ka-date na ba kayo? Wala. Bakit kayo walang ka-date? Kasi yung iba, 3 ang ka-date. No? Ganon, no? Diba? Tingnan mo, kahapon nagsimula mag-date. Tapos yung original ngayon. Bukas, may isa pa. No? Kaya tuloy nawawalan yung iba eh. Diba? Kinuha na. No? Paano naman yung mga single? No? Bigay mo naman yung iba. No? Kanya ng tao. No? May asawa na, gusto, isa pa. No? Gaya nga ni Haring Solomon, ilan? 700. 700 asawa. Hindi nagkasya. No? Merong ganon, Tita Timmy. No? Absent ka kasi ng mga ilang araw, kaya hindi mo alam yung kwento. No? Kung ikaw araw-araw ka nagsimba, hindi ka nagme-make face. No? 700 eh. No? Lesson namin yun nung mga ilang araw, no? 'Di ba? Tayo mga nandito, 'di ba? Kaya gano'n, no? Ang tinuturo sa atin, matutong magkasya. Mga kapatid, ang Diyos nagbibigay ng sapat. Sapat. Kaya ang pagiging sakim hindi dapat. At ang tinuturo sa atin, makontento sa ibinibigay at ang mga lumabis, matutong ipamigay. Amen? Amen.